mga kababayan mag-ingat. Maraming nagpapakalat ngayon na recycled rice daw ang binibenta ng gobyerno. Pero teka, alamin natin. Una sa lahat, hindi galing sa NFA ang bigas na ito. Hindi yan ang 20 pesos NFA rice ng gobyerno. Ang NFA rice ay sariwa, maayos at pasado sa kalidad ng pamahalaan. Walang ukay-ukay o recycled rice na binibinta ang ating gobyerno. Alam nyo ba na illegal ang pagbebenta ng recycled rice? Hindi kasi tiyak kung saan ito galing, paano ito naimbak, at kung ligtas ba ito kainin. Kaya kung makakita kayo ng nagbebenta ng recycled rice, isumbong kaagad sa mga autoridad. Protektahan natin ang kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan natin mga kababayan, ang legal at tunay na 20 pesos rice ay yung galing mismo sa NFA rice. Hindi yung kung anong ukay-ukay na bigas. May kasabihan tayong, birds of the same feather flock together. Hindi na ako magtataka kung bakit sila magkasama. Kasi ito, nung umalis, nag-iwan ng 17 billion na utang sa Maynila na hanggang ngayon kailangan bayaran ng mga Manileño. Ito naman, yung kanyang confidential fund na 125 million, 11 days lang nilustay. So, hindi na tayo magtataka kung bakit sila magkasama. Magkapareho no? Parehong di mapapagkatiwalaan ng pera ng bayan. Ito mo kahapon, may pinakalat na naman ito si Kitty Duterte kung saan lulusubin, re-raid din daw ng mga kapulisan itong bahay ng tatay niya, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mandarang oras, wala na namang nangyari. Nanawagan sa taong bayan doon sa lugar nila, yung mga vlogger din na magpunta doon, bantayan daw yung bahay ng tatay niya. Nakakapagtaka dito mga kababayan, sino ba si Kitty Duterte? Na kung saan bakit nagkakaroon siya ng ganitong dinaig pa si BP Inday Sara, dinaig pa si Baste, dinaig pa si Pulong na talagang nasa ahensya ng gobyerno. Siya lagi ang nagkakaroon ng intel na lulusubin yung bahay ng tatay niya. Anong meron? Anong meron kay Miss Kitty Duterte na nagkakaroon ng ganitong intel? Dinaig pa yung mga nasa gobyerno. Ano ba yan? Ano na namang diskarte ito? Ito mga kababayan, ay nako, mukhang mananagot. Etong si Kitty Duterte, mukhang makakasuhan. Mukhang makakukulong itong si... alam niyo naman mga kababayan, itong ating ahensya ng gobyerno, mapa PNP, especially itong National Bureau of Investigation. Nakatutok ho sa mga fake news. Especially laban ho sa gobyerno. Pinapakalat ho ni Kitty Duterte, nalulusob daw ang kapulisan, mangre-raid daw. Ahensya ng gobyerno yan. Ano yung... pakinggan nyo. Ito nang ng Philippine National Police or PNP na may operasyon sila sa bahay ng Davao City ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Actually, may video mga kababayan. Pakinggan ho natin si spokesperson ng Philippine National Police, si Colonel Pajardo. Kausap ko na po mismo ang director po ng CIDG, si Major General Nicolas Torre III po, at he denied po na mayroon po silang operation po sa Davao po. So, hindi po natin alam kung saan po hinugot o pinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung information po na nandoon po ang mga tauhan po ng CIDG to conduct operation po. At yun po ang pinapasabi po at pinaparinig po ni General Torre. He has no knowledge whatsoever about the operation allegedly ng CIDG. Involved din pala rito si Pulong. Kasi ayon doon sa vlogger na nagsasalita doon, na nag-live, tumawag daw sa kanya si Kitty. Takot na takot daw. Wow, anong klaseng takot? Nanonood sa horror, ganon? Wow, re-reading yung bahay ng tatay ko. Wala, fake news. Fake news. Sana maimbestigahan ito. Kasi kung fake news ito, nagpakalat si Pulong, nagpakalat si Kitty Duterte, ay dapat makakasuhan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit may manawagan si Kitty Duterte, magpunta kayo rito, bantayan yung bahay namin. Re-read din ng pulis. Kahit may magpuntang tao dyan, kung re-read din talaga ng Pilipina, wala namang magagawa eh. Tingin nyo ba may magagawa yung mga tao magpupunta dyan? Napatunayan na natin yan sa KOJC. Tingnan mo yung KOJC. Ni-raid. May bit-bit silang warrant of arrest din para kay Kibuloy. Ang dami ring nagbantay doon. Ang dami ring nangialam doon. Na mga, especially mga miyembro ho ng KOJC. May nangyari bang may nangyari bang senaryo, action para mapigilan ng grupo ng CIDG? Di ba wala? Kasi operation yun eh.
Hindi pwedeng mangingibabaw yung tao dun sa pulis. Pulis ang mangingibabaw doon sa lugar, sa tao. Kaya kahit manawagan niya si Kitty Duterte na magpunta kayo rito, wala rin kwenta yan. Sa totoo lang, makakapagbantay sila sa bahay ni Digong hanggang labas. Hindi nga pwede pumasok sa loob ng bahay ang mga yan eh. So, paano nila mababantayan? Sige nga. Kasi kagabi may mga nagpo-post eh. Yes, Rowan, dito kami, babantayan daw nila yung bahay ng Tatay Digong, kahit anong mangyari, di raw sila aalis doon. Hanggang saan nyo pwede bantayan? Ha? Hanggang saan? Ha? Hanggang bakuran, hanggang doon sa may mga paso. Hindi nga kayo pwede pumasok doon sa loob, hanggang labas nga lang kayo dyan, di ba? Paano nyo mababantayan? Ay, nako. Dito mo malalaman kung ano level ng mga utak nitong mga to eh. Paano mo mababantayan ang isang bahay na ikaw mismo hindi makapasok sa loob? Nakapasok ba kayo sa loob dyan? Hanggang labas nga lang kayo. Eh kapag ni-raid yan, hanggang loob yan. Oh, so paano nyo mabantayan? So paano paraan? Oh. Ano point natin dito? Kahit manawagan si Kitty Duterte dyan, kahit may magpunta mga tao dyan sa labas, kapag totoong re-raiding niya ng pulis, wala kayong magagawa. Especially lehitimong raid yan. Wala kayong magagawa. Inuulit ko, napatunayan na yan sa KOJC. Ang dami pa nun. Siguro naman, ang dami nun. Kung ikukumpara dyan sa mga taong nandiyan dyan sa bahay ni Digong ngayon. Anak ko, sige buloy, di ba? May mga nagawa ba yung tao? Wala, kundi kumyaw-kyaw lang. Kung sakaling re-reading yung bahay ni Digong, parating yung CIDG, sila General Torre, nasasakyan sila. Convoy. Tapos matatanaw nila habang papalapit sila sa bahay. Uy, ang daming tao doon, nakabantay sa bahay ni Digong sa labas. Ha? Alis na tayo, balik na tayo, nakakatakot. Ganon? Ganon ang akala nyo?